Walang bagyo mga kapuso. Wala rin hong low pressure area na binabantayan. Pero mayroon pa rin po mga malalakas hong pag-ulan sa ilang bahagi ho ng ating pong bansa. Partikular sa Visayas at sa Bicol Region. Mga kapuso, mayroon na naman hong nakaambang mga malalakas hong pag-ulan. Heavy rainfall advisory para ho sa ating po mga kababayan po dyan po sa Samar. Nako! Kailangan ho mga kapuso iba yung pag-iingat sa ating pong mga kababayan. At sa iba pang bahagi ho ng ating pong bansa, Shareline at Amihan, yung pong maranasan, umiiral hong weather system sa ating pong bansa. Kumusta po kayong mga kapuso ngayon pong araw ho ng Miyerkules? 11 sa buwan po ng Pebrero. Malamig pa rin daw ho sa madaling araw. Lalo na doon po sa mga liblib na lugar. O di kaya doon po sa mga mapupunong lugar. Maraming punong kahoy, ano ha? Siguradong namamaluktot pa ho sa higaan yung ating pong mga kababayan. Kumusta po kayo? Ngayon ho ay 11 na. Mga ngalahati na naman ang buwan po ng Pebrero. Napakabilis ho ng araw. Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Hari nawa, ano ho? Nasa maayos pong kalagayan lahat po ng ating po mga kababayan dito po sa lalawigan po ng Palawan. Buong Pilipinas, nako, pinag-usapan pa rin lalo na dyan po sa nasyonal. Yung pong binitawan salita nito pong si Senador Rodante Marcoleta. I-give up na lang yung pong Kalayaan Group of Islands at handa raw ho siyang makipag-friendly debate. Ano ha? Kay Justice Puno, ganun din kay Professor J. Bato Bakal. At ganun din kay Commodore J. Tariela. Yan ho yung kanyang tugon doon po sa imbitasyon sa kanya na pumunta ako ng Kalayaan. Handa raw siya makipagdebate. Pero friendly debate, ano ho? At tinanggap naman. Tinanggap naman ho ni Justice Puno, ano ho? Yung kanyang challenge para ho sa isang debate. Dito naman ho sa lalawigan po ng Palawan, kinundi na ng ating pong sangguniang palalawigan, ano ho? Yung pong naging pahayag na yan ng senador. Alas 5:13 na ng umaga mga kaibigan. Pasensya na, kalimutan ko lang eh. Kay Ma'am Lors Remo Nicanor, hindi ko mabasa ang inyong pong pangalan sa computer pag wala ito. At ganoon din kay Bing Mangano, good morning din po sa inyo sa Rodel. Good morning po sa pamilya Felizardo Abinyo. Ganoon din sa Barangay Dumarao o sa Felizardo Abinyo sa Barangay Dumarao. At sa Dumaran, Palawan sina Rhea Romel Agawin. At na din po sa bahay sina Norbert Mangano.
At Dilin Asmani sa Mr. ko Jan Mangano. Kay Sir Bong Bonbon, Sir Bong Magbana Bonbon, batiin ko lang na happy birthday si Vice Mayor Lourdes Lanoy from Cagayancillo, Palawan. Aba, ngayon pala'y birthday ni Vice Mayor Lourdes Lanoy ng Cagayancillo, Palawan. Vice Mayor, happy birthday. Yung dating alkalde rin at ngayon vice-alkalde ng Cagayancillo. Happy birthday, Miyad Nasilam. Sa inyo dyan, sa bayan po ng Cagayancillo. Na umaga ho sa inyo dyan at ganun rin kay Sir Nelson Vinosa. Maganda umaga, sabi niya maganda umaga Super Rodel, maganda umaga rin po sa inyo Sir Nelson Vinosa. Ingat sa ating po mga kababayan dahil sa lamig ho ng panahon, usong-uso pa rin ho yung trangkaso, no ho? Kaya kailangan pag-iingat. Mga kaibigan, pumalo na sa 51 yung pong mga namatay doon po sa lumubog na MV3 sa Kerstin 3. Umabot na sa 51 mga kaibigan. Yung pong nasawi sa pagkalunod ho ng naturang barko. Ito ho yung pong na-recover ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard na mayroon pong nadagdag na 5. Ayon ho kay Captain Nomi Kayabyab, Captain Nomi Kayabyab, yung pong mga natagpuan ay dun ho sa first deck economy area ng barko. At yung isa ay nasa accommodation area ng barko. Yung pong mga bagong nakuha na mga na-recover, o bagong mga na-recover doon po sa lumubog na barko. At kahapon ay kaagad na inilipat ho sa pantalan ng Zamboanga City para sa kaukulang identifikasyon sa mga nakuhang bangkay. At patuloy pa rin po mga kapuso yung pong search at dive operations ng Philippine Coast Guard sa kabila ng malalakas hong agos at malalakas na alon. Malalaking alon at matatag pa rin po ang posisyon ng barko na nakahilig sa gilid. Kasalukuyan hong umabot na sa 316 yung pong nakaligtas. At hindi pa rin daw hutiya kung ilan pa ang nawawala mga kapuso. Magandang umaga kay MG Feria Gallardo. Good morning, Super Rodel. Batiin ko lang po na magandang umaga ang Gallardo family, lalo na si Lara Jane. Lara Jane, bango na! Sabi ni Ma'am, o ni MJ Gallardo, o ni Ma'am MJ Feria Gallardo. 18 minuto na mga kapuso, makalipas po ang alas 5 po ng umaga. At sa ating pong mga kapuso dyan po sa Barangay Langogan, ganun din sa Barangay Tinitian, Hulo, San Miguel at Nicanor, Zabala. Yan po yung mga lugar na habang tumatakbo yung sasakyan o shuttle van, hindi ho nawawala yung signal ng GMA Super Radio
hanggang dyan po sa may bahagi po ng Nicanor Zabala. Labing-siyam na minuto na mga kapuso, makalipas po ang alas 5 po ng umaga. Abay, mas epektibo ro ho mga kapuso yung pong kampanya o pagtutok sa legal na droga ng administrasyon nito pong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ikumpara mga kaibigan doon po sa kampanya ng dating Pangulong Digong Duterte. May kasama pa raw na AJK, no ha? Kasi umabot daw ho sa 1.6 billion pesos yung pong na-recover hong droga sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa loob lamang ho ng 3 taon. Hindi ho katulad nung kay Pangulong Digong na umabot lang daw ho ng 1.3. Yung pong halaga ng mga nakuha o nakumpiskang illegal na droga. Ramdam niyo ba mga kapuso? Lalo na sa mga taga-barangay San Jose na lagi ho nagpapaabot ho ng impormasyon. Diyan daw ho sa pinakadulong bahagi ng Lumboy Street. Abay, parang nagbibilihan lang daw ho ng candy ng illegal drugs sa bahaging yan ng San Jose. Ganon. Alas 5:21 na ng umaga mga kaibigan. Ramdam niyo ba na mas epektibo yung pong pagtutok ng ating pong mga otoridad? Unang PNP mga kapuso sa usapin o sa problema ng illegal na droga sa ating pong bansa. Samantala mga kaibigan, punta na ho natin ang ating pong mga balita. Sa panayam ng Super Radio kay Board Member Ryan Maminta, kaugnay sa naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na i-give up na lang ang Kalayaan Island Group sa Mariñan. Tinutulo nito dahil may political jurisdiction dito ang Palawan at Pilipinas na matagal ng teritoryo ng bansa. Super Radio Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. At doon sa pahayag na i-give up, isuko, ipamigay ang Kalayaan Island Group, PIG. Kasama dyan yung munisipyo ng Kalayaan at yung Barangay Pag-asa. At yung mga kababayan natin na nakatira po dyan sa isla ng Pag-asa. At mayroong administrative and political jurisdiction ng Palawan. At ang bansang Pilipinas ay hindi po maaari at hindi kailanman pwedeng i-give up ang patagal ng teritoryo ng ating bansa at ng isa sa mga munisipyo ng lalawigan ng Palawan. Mga kaibigan, si 2nd District Board Member Ryan Maminta sa naging panayam ng Super Radio. Alas 5:23 na ho ng umaga mga kaibigan. Samantala si Bapaga Balita kung saan mali umano o sa kaugnay na balita, mali umano ang interpretasyon ni Senador Marcoleta at tila hindi malinaw kung hanggang saan ang hangganan ng teritoryo ng bansa sa lugar. Dahil anya meron manong exclusive economic zone na 200 nautical miles na tinatawag. Mali po para sa akin yung interpretasyon eh. Kasi iba naman yung nandoon sa exclusive economic zone na 200 nautical miles galing dito sa atin at galing sa mga iba pang mga lugar sa Pilipinas katulad sa Northern Luzon, doon sa
pagiging teritoryo ng kalayaan sa bansang Pilipinas. Hindi po para sa convenience lamang ay isusuko natin kasi strict tayo doon sa definition ng 200 nautical miles na sinasabi. Samantala mga kaibigan, matagal na umano ang teritoryo ng Kalayaan Island Group sa partikular ang Pag-asa at munisipyo ng Kalayaan. Dahil 1970s pa ay meron ng presensya ang Pilipinas at sa pamagitan ng deklarasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na ang Kalayaan na diskubre at ibinigay ito pong si Commodore Thomas Cloma noon sa Pilipinas. Matagal na pong teritoryo natin ang Kalayaan Island Groups, particular ang Pag-asa at ang munisipyo ng Kalayaan. 1970s pa, may effective presence na tayo doon. Mayroon na tayong deklarasyon sa pamamagitan ni Pangulong Marcos, Presidential Decree 1526 yata kung hindi ako magkakamali, na ang Kalayaan ay ibinigay at na-discover, ibinigay ni Commodore Cloma noong panahon. At ito ay inukupahan at ibiniklarang teritoryo ng Pilipinas. Kinilala na rin ng international community yung ating occupation doon, yung ating presence doon at yung administrative and political jurisdiction natin doon sa munisipyo ng Kalayaan. So, simula noon hanggang ngayon, hindi po kino-question yun. At hindi po yun inaangkin ng iba. Tayo lang po yung mayroon doon at tayo lang po yung nakakasakop ng teritoryo na yun. Mga kaibigan, ang inyo pong napakinggan ang tinig pa rin ni Board Member Ryan Maminta, ikalawang distrito ng lalawigan po ng Palawan. Samantala mga kaibigan, punta na ho natin ang ating pong sports update na ihahatid ho sa atin ni Super June Vicer Bantaculo. Pero bago yan, magandang umaga kay Ma'am Alileia Sulen Cayabo, Miyad Nasilem. Binabati ko sa Barangay Santa Cruz, Cagayancillo, ang pamilya Conde, Cayabo at Bunales. Magandang umaga ho sa Barangay Santa Cruz. At ganoon din magandang umaga kay Sir Del Aniscal. Magandang umaga po sa inyo sir at sa inyo pong pamilya. At sa mga kapuso po natin, dyan po sa bayan po ng Agutaya, Muyan, Damal-Damal, Undin yung tanan. At sa mga kapuso po natin, dyan po sa Sibalom Antique. Ayong aga sa inyo, sa ating po mga kababayan po dyan. Mga kapuso, okay na ba? Punta na ho natin si Super June sa ating pong sports update mga kapuso. Super Radio Sports Update. Para po sa ating pong sports update, Super June, pasok! Umusad na ngayon ang Coron Athletic Delegation sa rank number 1 ng overall partial and official medal tally sa nagpapatuloy na Provincial Meet 2026 sa bayan ng Batarasa. Tangan ng Coron ang 9 na gold medals, 11 silver at 4 na bronze. Pumangalawa ang Batarasa na may 9 na gold, 7 silver at 6 na bronze. Pangatlo naman ang defending champion na Brooks Point na may 7 gold, 6 na silver at 11 bronze. Pang-apat ang Rojas na may 6 na gold, 3 silver at 5 bronze. Pang-lima naman ang Linapakan na may 5 gold, 8 silver at 4 na bronze. Sa secondary level, nangunguna ang Coron na may 8 gold, 7 silver at 4 na bronze. Habang sa elementary level, nangunguna naman ang Batarasa na may 7 gold, 4 silver at 3 bronze. At yan ating balitang sports. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo.
Maraming salamat, Super June Vicer Bantaculo. Para po sa ating pong sports update. Mga kaibigan, muling sumayin yung isa pong edisyon ng ating pong mga balita. Dito pa rin sa Super Balita sa Umaga numero 1. At inyo pa tabayan ang mga kaibigan ng mas mainit kong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Susunod na mga kapuso. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Sa ulat po ng ating pong panahon, sa inilabas na advisory ng Pag-asa, mga kaibigan, kaninang alas 5 po ng madaling araw, i-share line pa rin ng naka-apekto sa Visayas at amihan naman ng naka-apekto sa Luzon. Samantala mga kaibigan ng buong Visayas ay makakaranas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at ilang pagkidlat paggulong ng dahil sa shear line. Ang lalawigan naman ho ng Palawan kabilang po ang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulanan dahil ho sa amihan. At silangang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malalakas na hangin mula sa ilagan-silangan na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Ang natitirang bahagi ng Kabisayaan, Palawan, bilang po ang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas na mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa ilagan-silangan na may banayad hanggang sa katamtamang alon ng karagatan. Alas 5:47 na ho ng umaga. Punta na ho natin ang ating pong iba pang mga balita. Sangguniang panlalawigan ng Palawan, mariing kinundina ang naging pahayag nito pong si Senador Dante Marcoleta na isuko ang Kalayaan Island Groups, mga kapuso. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Mariing kinundina ng sangguniang panlalawigan ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na nagsusulong ng pagsuko ng Kalayaan Island Group sa lalawigan ng Palawan. Ayon sa panukala ni Board Member Ryan Maminta, ang mga pahayag na ito na isang mataas opisyal ng gobyerno at isang mambabatas ay tuwirang paglapastangan sa 2016 arbitral ruling at sa Philippine Maritime Zones Act o RA 12064 na nagpapatibay sa sovereign rights at sa integridad ng mga territorial baseline ng Pilipinas. Ang anumang mungkahi na isuko kahit isang pulgada ng teritoryo ng bansa ay hindi lamang isang pagkakaiba ng opinyon, kundi isang pagtataksil sa panunumpang konstitusyonal na ipagtanggol ang pambansang teritoryo at ang kapakanan ng mga Palawenyong naninirahan sa KIG. Suportado naman ng mga miyembro ang panukala na igiit na dapat ipagtanggol ang karapatan ng bansa at mga naninirahan sa isla. Matatanda ang tuwi 12 ng Hulyo kada taon pinagdiriwang ang WPS Victory Day sa pamagitan ng Provincial Ordinance Number 3498. Ito'y upang gunitain ang pagkapanalo ng Pilipinas sa sovereign claims nito sa West Philippine Sea laban sa bansang China. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Super Radio Local News. Alas 5:49 na ho ng umaga. Mga kaibigan, kayo'y patuloy na po nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Samantala mga kapuso, sa naging pahayag naman ni Board Member Ryan Maminta,
Bilang reaksyon sa naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta kung isusuko o mano ang Kalayaan Island Groups. Kanino ba ito isusuko? Sa China ba o sa ibang bansa? Dahil kapag isinuko ito, tila isinuko na rin ang Pilipinas at lalawigan ng Palawan. Kung sa punto na para sa pagmamadali umano o kadalian ng mga bagay-bagay ay give up natin siya o isuko, kanino natin isusuko? Saan natin isusuko? 'Di ba? Isa pang tanong 'yun eh. 'Di ba? Sa China ba o sa ibang ano? O paano ba? 'Di ba? Dahil ba sa ganitong tunggalyan isusuko natin siya kanino? Pag sinuko natin 'yun, parang sinuko na rin natin ng Palawan, parang sinuko na rin natin ng Pilipinas. Kasi matagal na po nating teritoryo. At maliban doon, ilang 'yun pagsuko basta sa teritoryo, pag-amin nyo na tayo walang magagawa at hindi natin kayang depensahan yung ating teritoryo. Ay kapag isinuko natin, susunod na isusuko natin, Palawan. Iba pa mga isla dyan sa West Philippine Sea na mayroon tayong actual claim na sinasabi. Hindi po maaaring mangyari, Manong. At hindi pwedeng isuko na lamang yon at kilalanin kung kanino man natin isusuko. Mga kaibigan, si Board Member Ryan Maminta. Kaya dapat ipanawagan na huwag paniniwalaan at huwag tanggapin ang mga naging pahayag ng senador. Pakinggan natin muli mga kapuso yung pong naging pahayag nito pong si Board Member Ryan Maminta. Dapat ipanawagan na huwag paniwalaan at hindi katanggap-tanggap. Kung aabot sa punto na kundinahin natin ang ganyang mga sinasabi, dahil hindi sa tingin natin ay hindi pabor sa interes ng Pilipinas at ng Pilipino at walang dahilan para gawin yan, ay dapat nating gawin at dapat nating suportahan yung mga kababayan natin, partikular yung mga leader natin na patuloy na tumitindig para po sa kapakanan ng ating teritoryo at patuloy na paglaban para sa pagiging kabilang ng munisipyo ng Kalayaan, ng Barangay Pag-asa at ng lalawigan ng Palawan sa parte ng Pilipinas. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Alas 5:53 na ho ng umaga, mga kaibigan, ang inyo napakinggan at dinig ni Board Member Ryan Maminta ng Calauan Distrito po ng lalawigan po ng Palawan. Kahapon ho ay marina hong kinundina ng Sangguniang Panlalawigan yung pong naging pahayag ng senador. Samantala mga kaibigan, sa kaugnay na balita, sa naging pahayag naman ng Vice Alcalde Nagkalayaan Maurice Philip Albayda, bago mano sila nag-react kay kanyang binalikan yung pong naging pahayag ng senador, paulit-ulit niyang pinakinggan, pero tila lumalabas na ganun pa rin ho ang sinasabi nito na i-give up na lang ang Kalayaan Island Group. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Before we react, ay binigyan natin ng benefit of the doubt. Baka nga naman may ibang ibig sabihin si Senator Marcoleta. So we tried to listen from the video of the commission on appointment. Kahit anong pagbalik-balik rin ko, for whatever context siguro yung ibig niya sabihin, parang ganun pa rin. Parang ang labas ay
i-give up na lang. Ano ho. So, the reaction ay siyempre masasaktan. Ano ho, offensive yun, insulting, lalong-lalo na sa atin pong mga magigiting na mamamayan. Masakit umano ito para sa kanila ng mga taga-Kalayaan, lalo na kung makikita ang sakripisyo ng mga residente sa isla dahil simpleng buhay lang meron sa kanila at pasasalamat na mayroong munisipyo ng Kalayaan at hindi sila pinababayaan. Oo, ay talagang masakit po. Lalong-lalo na kung makikita po natin yung sakripisyo po ng atin pong mga magigiting na mamamayan sa isla. Ano ho, yung the way, the simplest lives they live, and the way they look at life, how grateful they are that there is this municipality of Kalayaan na talaga pong pinapangalagaan po sila at hindi ho pinapabayaan. Mga kaibigan, ang inyo pong napakinggan ang tinig ng Vice Alkalde ng Bayan ng Kalayaan, Maris Philip Albaida, sa naging panayam ng Super Radio. Samantala, kung babalikan naman ang naging pahayag ng senador, ito nakalipas na taon ay sinasabi na kaagad nito ng West Philippine Sea ay guni-guni lang. Pero ayaw niya maging personal kaya gusto niya hilingin sa Senado ng Pilipinas na baka sakali ay tanggalin na lang sa record yung po naging pahayag ng senadora. Dahil ayaw nila maging basehan ito sa mga susunod na mambabatas at gamitin ng China ang naturang pahayag. Kung babalikan natin, last year sabi niya ang West Philippine Sea guni-guni lang eh. Diba? So, I don't want to be too personal. Kaya nga sabi ko, kung titingnan natin, I still want to be rational and logical when it comes to this. Ang gusto na lang po natin, hilingin po sa Senado ng Pilipinas, particularly sa commission appointment, na baka sakali po i-expunge or strike down na lang po yung statement na yun. This is not for me to be too personal on it. Yun lang naman po, kasi ayaw naman po natin na kagawian or maging basihan ng mga susunod na mambabatas ng Pilipinas o baka gamitin pa ng bansang China yung naratibong yan. Sasabihin sa Senado ng Pilipinas may record dyan, sinabi na i-give up na lang ang Kalayaan Island Group, which hindi po natin, hindi katanggap-tanggap by all means po, lalong-lalo na po sa bayan po ng Kalayaan. Samantala, mga kaibigan, sa naging reaksyon naman na Vice Alkalde ng Kalayaan doon sa panawagan sa social media na ideklara na lamang na persona non grata ang senadora. Pero sabi niya ito ay dahil sa emosyon ng mga tao, pero paliwanag nito na ang pagdideklara ng persona non grata ay symbolikal kapag Pilipino. Pero kapag foreigner ay legal ito, pero sa sitwasyon ni Marcoleta na binuto ng tao bilang senador, kaya dapat gawin ay condemn na lang ang naging pahayag at burahin ang record nito sa Senado. Well, yes, there is a claymore and we would like to put that into valid emotion of our people. But we also would like to give a comprehensive understanding of persona non grata. Pagka ito po ay Pilipino, ang binigyan natin persona non grata, symbolical po yan. Kapag ka po foreigner, since nakalagay po yan sa Vienna Convention, ay yan ang legal. Pero sa kalagayan po ni Senator Marcoleta, mukha din siya ng soberenya eh. There's a sovereign electorate who voted and elected him as a senator. So, not becoming too personal on that, not becoming too emotional on what he had said, ay siguro just to condemn the statement and to expunge it sa record ng Senado would suffice na siguro magiging Mga kaibigan, ang inyo pong napakinggan ang tinig ng Vice Alkalde ng Bayan ng Kalayaan, MP Albaida, sa naging panayam ng Super Radio.
Samantala mga kaibigan sa iba pang balita, Pamahalaan Panlalawigan at Provincial Tourism Council pinagtibay ang kolaborasyon sa paghahanda sa pagdiriwang ng Baragatan Festival, mga kapuso. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan na si Super John Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Ni Governor Amy Roa Alvarez at ng Palawan Tourism Council ang isang Memorandum of Understanding bilang pagpapatibay ng kolaborasyon sa paghahanda para sa pagdiriwang ng Baragatan Festival 2026 sa buwan ng Hunyo kasabay ng ika-124 na taong pagkakatatag ng gobyerno sibil ng Palawan. Aabot sa 50 milyong piso ang pondong nilaan sa festival. Mas bababa ng bahagya sa pondo noong nakalipas na taon na umaabot sa 75 milyong piso. Subalit ayon sa gobernador ay hindi naging sulit. Ayon pa kay Governor Alvarez, malaking tulong ang PTC upang matiyak na transparent at magagamit ang pondo ng tama kung saan pangunahing layunin ay makaakit ng turista sa pagdiriwang ng Baragatan. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kaibigan, kayo'y patuloy po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Samantala si Bapag Balita, 5 kataong lula na sumadsad na bangka sa katubigang sakop ng Coron, Palawan, nasagip ng Philippine Coast Guard. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan. Muling bumabalik si Super John Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Pasok! Nailigtas isinagawang search and rescue operation ng Coast Guard Station Northeastern Palawan ang 5 sakay ng MBCA Leo Stope matapos itong sumadsad sa bahura sa karagatang sakop ng Barangay Marsilio, Coron, Palawan pasado alas 9:30 ng gabi noong Lunes, February 9, 2026. Batay sa ulat, inabot ng madaling araw kahapon nang masagip ang mga crew ng bangka dahil sa malakas sa hangin at malalaking alon. Wala namang anumang injuries ang mga sakay ng bangka at dinala sa Port of Coron kung saan sila isinailalim sa MDRMO Coron para sa medical evaluation. Sa isinagawang investigasyon, bumiyahe muna mula Mindoro ang bangka at may kargang vegetable cargo nang makaranas ng maalong karagatan na nagdulot ng pinsala sa makina na naging sanhi ng pagkabahura. Matatanda ang naglabas noon ng PCG ng no-sail policy dahil sa sama ng panahong dulot ng shoreline at amihan. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 6:02 na ho ng umaga, saglit na ho mga kapuso. Magko-commercial lang ho kami. 11 minuto na mga kapuso, makalipas pang alas 6 po ng umaga. Balikan ko natin ang iba pa sa ating pong mga balita. Mga kapuso, kaugnay naman sa problema ng ating pong mga kababayan. Yan po sa Plaridel, Borlan, Palawan dahil sa binabaha ho sila. Sa panayam ng Super Radio kay Engineer Armando Flores ng National Irrigation Administration Palawan, kaugnay sa problema sa 81 Turok Maunlad, Barangay Plaridel, Borlan, Palawan, dahil sa pagbaha na kanilang naranasan tuwing umuulan dahil sa maliit umano ang irigasyon at culvert. Aniya na pag-usapan na nila ito kaya't nag-atas na siya nadagdagan ng pipe para sa dadaluyan ng tubig at pinapamadali itong gawin na posibleng masimulan na raw ho sa susunod na linggo. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Yes sir, yun yung napag-usapan namin sa meeting yan. So ngayon, in-advise po na yung aking operations section head para maglagay po ng another rows of pipe para dalawa na po silang dadaanan ng tubig. Ay kaya po pinapamadali ko nga po kahit po tag-araw ngayon may lagay na po para naka-prepare na po sa tagulan. Kaya asahan po rin baka next week
magpapadala po ako ng bako diyan, and then install na po yung isang another rows of pipe para dalawa na po yung dadaanan ng tubig diyan. Kahit panahon na ng tag-araw, kung papasok ng tag-araw, niuulan pa rin tayo. Samantala mga kaibigan, sa kaugnay na balita, sabi ni Engineer Flores, may available naman kasi silang RC5 na ilalagay doon para maging dalawa magiging daanan ng tubig. At tinatasan niya kanyang water tender na punta nito upang linisin dahil noong nakaraan nababarahan umano ito ng dayami ng palay kaya tumataas ang tubig dahil hindi ho makadaloy. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Yes sir, kasi po may available po kaming RC pipe. Yun po yung ilalagay namin para maging dalawa po ang rows ng RC pipe para doon po sa dadaan ng tubig. At saka advice ko na rin po sa aming water tender na puntahan po yan kasi po nung nakaraan daw, tinasabi na aking tao na yung po ay naano ng dayami ng palay, dayami po ay nabarahan po yan. Medyo tumas po yung tubig. Kaya ang advice ko ngayon, pagka lumalaki ang tubig, puntahan po kaagad yan para yung mga bara po dyan sa mga RC pipe, malinis po kaagad. Samantala mga kaibigan, magpapaikot na rin naman siya ng tao para mag-ikot sa mga proyekto nilang maaring naapektuhan ng naranasang pag-ulan. Sa ngayon dyan sa bahaging sur ng lalawigan, habang ang problema sa bayan ng Nara sa isang irigasyon ay nagawa na rin nila ng paraan at tinaayos na lamang para magamit na ng mga magsasaka. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Ay sa ngayon po sir, magpapaikot po ako ng aking mga tao para tingnan ko po kung may mga affected areas po saka mga structures. Ay yan po naman immediate namin nire-report sa aming regional office para malaman po nila. Ganun po. Yes sir, ngayon po nabuhusan na po yung conduit. Nagpapasalamat nga po ako at medyo umuulan-ulan kaya ngayon po nilalamnan na po natin ang tubig yung ating reservoir para umangat na po yung tubig at baka sakali magamit na rin po natin mga magsaka. Ayun, okay na po pala. Natabunan, nabuhusan na yung conduit. Ay, nabuhusan na po last week at tamang-tama, ngayon nag-uulan. Nag-iipon na tayo tubig. Tinanong ko naman na aking resident engineer, okay naman po yung curing niya. So, ayun, naglalagay na po kami ng tubig. Mga kaibigan ng inyong pong napakinggan ang tinig ni Engineer Armando Flores, ang Area Manager ng National Irrigation Administration sa lalawigan po ng Palawan. Kaya masusolusyonan na rin ang problema dyan po sa Plaridel. At ganoon din sa iba pang lugar dyan po sa Southern Palawan. Samantala mga kaibigan, sa problema naman ng ating pong mga kababayan sa kawalan ko ng serbisyo ng kuryente dyan po sa isla ng Bisukay sa Cuyo, Palawan. Sa naging panayam naman ang Super Radio kay Engineer Frederick Barrios, ang Area Manager ng National Power Corporation sa Palawan, sa problema sa ilaw sa isla ng Bisukay, Cuyo, Palawan. Aniya sa ngayon ay ginagawa na nila ang service drop sa mga bahay at nasa 10 poste na lamang ang itatayo. Kaya sa Miyerkules o Huwebes ay makakapagpailaw na sila, mga kapuso. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Medyo ang ginagawa na lang po nila kasi ngayon is yung mga service drop, wiring sa mga bahay. Oo, yung siguro mga 10 poste na lang po ang itatayo sa ngayon. Ang bilis ha? So baka Miyerkules po, kung sakali ngayong darating na Miyerkules or Huwebes, makakapag na po tayo, makakapagpailaw na siguro.
Hindi na tayo nag-initial engineer. Tinapos na lang talaga lahat yung paglalagay ng poste. Opo, kasi pag nagano po ma-unbalance kasi po yung yung makina. Baka magka-problema, no? Magkakaproblema din po. Mhm. So may ang mangyayari magkakaroon ng mga sudden power failure. Yun. Yun na lang po ang iniiwasan. Baka Kaya mabulunan. nakapag-decide po kami na ituloy na lang po muna. Saka na po kami mag-testing kung mga siguro Miyerkules na darating. Mga kaibigan, ang inyo pong napakinggan ang tinig ni Engineer Frederick Barrios, ang Area Manager ng National Power Corporation sa lalawigan po ng Palawan. Magandang balita na ho yan para po sa ating pong mga kababayan. Yan po sa isla ng Bisukay, Cuyo, Palawan. Konting tiis na lang. Nako, magdadalawang buwan na ho silang walang kuryente. Pero sabi nga, masusolusyonan na. Magkakaroon na ho ng solusyon ang problema ho ninyo dyan po sa Bisukay, Cuyo, Palawan. Magkakakuryente na rin ho kayo. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, naglabas ang Department of Labor and Employment o DOLE ng panuntunan sa tamang pasahod sa darating na Pebrero 17. Yan ho'y sa araw ho ng Martes na isang special non-working day dahil sa pagdiriwang nag-Chinese New Year. Sa advisory na nilabas ng DOLE na pirmado mismo ni Secretary Bienvenido Laguisma, ang sinumang kawani na papasok sa naturang araw ay makakatanggap ng dagdag na 30% sa kanyang arawang sahod sa unang 8 oras. Pag lumampas ng 8 oras ay mayroong dagdag na 30% kada ora. Kapag pinapasok naman ang isang empleyado na nagkataon sa diop nito, ay mababayaran siya ng dagdag na 50% sa unang 8 oras. At kapag lumagpas ng 8 oras, ay karagdagan naman na 30% sa bawat oras ng pagtatrabaho nito, mga kapuso. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Samantalang mga empleyado naman na papasok o hindi papasok, ay apply dito sa kanila yung pong no work, no pay policy. Alinsunod naman sa patakaran na pinangiral ng DOLE. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, sa tingin ng Environmental Legal Assistance Center o ILAC, dapat ay magkaroon na ng comprehensive assessment o study ang dapat gawin tungkol sa epekto ng nangyayaring quarry operation sa Barangay Langogan na patuloy po inireklamo ng mga residente. Sa panayam ng Super Radio kay Attorney Jerty Mayo Anda, nagpahayag ito ng pangamba na baka magkaroon ng misinterpretation kung environmental impact assessment ang gagamitin dahil ginagawa ginagawa ng mga proponente. Ang usapin naman sa Langogan na dapat gawin ng isang multi-agency body ay pag-aralan kung ano bang magiging epekto o naging epekto ng quarry operation sa barangay. Super Radio Local News. Alas 6:22 na ako ng umaga.
ano lang namin, ang komentaryo doon sa follow-up letter namin last week ay sana comprehensive study na lang or assessment ang gamitin. Kasi pag environmental impact assessment, mami-misinterpret na related sa doon sa environmental impact statement system ng Presidential Decree 1586 na ginagawa ng proponents. Ito kasi ay dapat gawin ng isang multi-agency body or a third-party group na may mga expert, scientists at iba ding mga bahagi ng pamalaan, pati yung pamayanan para pag-aralan kung ano ba ang naging epekto ng pagkakwari doon sa barangay. Sa pananaw namin, kailangan talaga ng komprehensibong pagtatasa. Pag-aralan yung quarrying doon. At hindi lang Langogan kasi may lumapit na sa akin kahapon na taga-Tanabag at meron ding nag-message sa ELAC na taga-Concepcion. Meron ding mga kababayan natin sa Binduyan at meron din taga-Mauyon. Actually, ang sinasabi ko nga, dito sa Puerto Princesa, maliwanag na dapat mapakinggan ng iba't ibang ahensya ng pamalaan na problema ang pagkakwari. Kailangan siya, pero may problema yung pagpapatupad. Hindi sa pwedeng isang tabi ang problema. At hindi pwedeng i-rationalize na wala na tayong magagawa kasi pagbabago ng klima. Ang argumento namin dyan, kung may geohazards at climate vulnerability has been established, all the more na dapat careful tayo. Diba? Meron tayong safeguards dapat. All the more na dapat hindi natin payagan niya ng walang pakundangan. Diba? Dapat i-regulate mo strictly yun. Mga kaibigan, ng inyo pong napakinggan ang tinig ni Attorney Jerty Mayo Anda ng Environmental Legal Assistance Center. Mga kapuso, samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, iginiit ni Congressman Gil Acosta Jr. ng 3 Distrito ng Palawan at House Committee on Tourism Vice Chairman ng Kamara de Representantes ang agarang pagpasa sa panukalang batas na naglalayong alisin yung pong travel tax sa bansa. Ito'y bilang suporta sa panukalang batas na House Bill number 7443 na inihain ni Majority Floor Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos sa Kongreso na naglalayong alisin ang travel tax sa mga turista na pangunahing dahilan kung bakit mahal ang biyahe sa Pilipinas, kaya apektado ang Palawan at iba pa mga tourist destination sa bansa. Sa pahayag ng kongresista, ang Pilipinas lamang umano natitirang bansa sa Asia na patuloy na nagpapataw ng outgoing tax sa turista na nagiging pabigat pa sa kanila sa halip na insentibo. Ang ipinatutupad na travel tax ay alinsunod pa rin sa tinatakda ng Presidential Decree 1183 na inisyo noong pang 1977 na ayon sa kongresista, hindi na ito akma ngayong panahon dahil ang pagbibiyahe ngayon ay hindi na lamang luxury, uluho, pagkos pangangailangan na para sa trabaho at mobilidad ng mga Pilipino. Sa isinusulong na panukalang batas, tatanggalin ang tax na nagkakahalaga na 2,700 pesos para sa first class passengers at 1,620 naman para sa mga economy class travelers. Mga kapuso, tayo ho'y nakikipag-ugnay na sa Pag-asa Puerto Princesa. Alamin ho natin ang magiging lagay ng ating pong panahon ngayon pong araw ho ng Miyerkules, Pebrero 11, 2026. Update muna ho tayo. Wala akong bagyo, wala rin hong low pressure area. Pero makulimlim ho yung papawirin. Mayroon pong bahagi ho ng ating pong bansa na talagang nakakaranas ng mga pag-ulan. Malalakas hong pag-ulan lalo na dyan sa rehiyon ng Bicol at ilang bahagi ho ng Visayas. Nakiki-update muna ho tayo sa Pag-asa mga kaibigan. May
May kaugnayan ho sa lagay ho ng ating pong panahon. Nasa linya ho natin si Sir Alin Losok. Ano ho ang ating pong makakaugnayan mula ho dyan sa DOST Pag-asa, Puerto Princesa. Update muna ho tayo sa lagay ng panahon. Sir Allen, magandang umaga po. Pasok! Yes, magandang umaga po, Sir Rodel. Ganito sa mga programa. So ngayon na po, ang hero po natin ay system po natin sa nandyan pa rin po procession ng shoreline po natin na nakapiktado po nito ngayong araw itong usagat. Samantalang northeast monsoon po natin, yung hangin po natin ay dahil kaya apektado naman po nito itong Luzon and eventually po ay abot po yan hanggang dito sa lungsod ng sa lawigan ng Palawan at lungsod po ng Puerto Princesa. Medyo naramdaman po natin ang presensya po ng hangin-hangihan. So kaya po ng panahon sa lungsod at sa lawigan, nasahan po natin na ngayong araw ay makakaranas pa rin po tayo ng may maulap na kalangitan. So from time to time po ay mahahawi po yan. Tulad po yan ng medyo may kalakasan na hangin-hangihan pero magbibuild up ulit yan. Magkakaroon tayo ng mga pag-uulap pa rin na kalangitan. At may mga possible po yan na mga mahihinang pagulan, mga isolated, mga rain shower lang naman po ang pwedeng maidulot niyan. Pero yun nga po, dahil medyo malakas yung hangin po natin, eventually itong mga papile up na kaulapan ay ipataboy na po, hawiin lang po ng hangin-hangihan po natin. Medyo may kalakasan po eh. At ating hangin nga po, moderate to strong winds po tayo. Manggagaling po yan sa direksyon na ng northeast. Ating mga coastal water naman po ay mga moderate to rough din po ang pag-alon. Samantalang agwat ng temperatura po natin ngayong araw ay maglalaro po yan sa pagitan ng 24 hanggang 30 degrees Celsius. At sana po natin na wala tayong major na weather system na magpapaulan ng malawakan po sa within sa lawigan ng Palawan at lungsod. Yun lang nga po from time to time, meron po nga tayo mga inaasahan na dagliang pagulan ng mga isolated po yan. More on ito ring dulo po ng Palawan, within dito sa southern Palawan po natin, medyo may mga pagulan din po yan na inaasahan. Dulot po yan ng mga convergence po ng hangin po natin, lalo na po yung Balabac area po natin. Itong portion po ng Batarasa at Cookport, meron po din po yan tayong expect na pagulan po, dulot po yan ng mga convergence po ng hangin. Samantalang ating araw po sumikat ngayong umaga sa ganap na alas 6:25 ng umaga. Nasaan po yung lulubog mamayang hapon sa ganap na alas 6:12 ng hapon. Ating high tide and low tide naman po sa lungsod at sa lawigan. Ngayong umaga nga po ay low tide po tayo. Nag-peak po yan kaninang alas 3:36 ng umaga. Samantalang high tide naman po tayo mamayang hapon. Around 4:46 p.m. po ang peak niyan, may taas po yan na 1.44 meters. Ito po ang direktang nagulat ng panahon galing po sa Pag-asa DOT Station, Alin Losok. Mga kaibigan, ang inyong pong napakinggan si Sir Alin Losok ng DOST Pag-asa, Puerto Princesa. Maraming salamat, Sir Allen, at sa inyo pong mga kasamahan. At yan ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong pong araw po ng Miyerkules, Pebrero 11, 2026. Kami ang inyong sandigan ng katotohanan. Ako po ang inyong kapuso, Super Rodel Guzman. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, buong puso kami para sa Pilipino. Maraming salamat po sa inyong pong pakikinig. Ito ang Super Balita sa Umaga, numero 2. Labanan ng fake news, dapat totoo.